Andyan pa rin ba tayo? O nawawala na tayo? Kanya-kanyang takas na. Meron naman tayong kilalang ganyan, pero huwag natin munang siguro kulang pa na nagkulang pa tayo ng pagtuturo sa kanila. Amen po ba? Amen. Nagkulang pa tayo ng pagtuturo. Hindi pa nila gaano naunawaan. Dalangin natin na makabalik po sila. Amen po. Amen. At yung mga natitira po na nandito, ipatuloy nating tinuturuan na kapag dumanas tayo ng mga pagsubok, hirap sa buhay, huwag po tayong mawawala sa pananampalataya sapagkat dinadalisay lang po tayo ng ating Diyos. Amen po. Amen. Verse 10 pa rin tayo, ngunit magpapakasama pa ang masasama. Ito, nangyayari na ba sa panahon natin ngayon? Amen. Magpapakabuti ang mabuti, magpapakasama ang masama. Nangyayari po ba ito? Amen. Kung nangyayari na po, ibig sabihin, pwedeng nasa huling panahon na rin tayo. Amen. Amen. Ang mabuti ay magpapakabuti, ang masama ay magpapakasama. Ulitin natin, marami ang dadalisayin at mapapatunan may malinis na kalooban, ngunit magpapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang makaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marurunong. Sino po ba yung taong marurunong? Yun yung mga taong tumanggap kay Jesus Christ. Amen po ba? Yan yung mga taong marurunong. Ibig sabihin na tumanggap kay Jesus Christ, handa kang magpaturo kay Jesus Christ. At si Jesus Christ po ay may mga isinugo na mga tagapagturo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kaya nga sabihin, magkataka yung mga tao sa paghukom. Sabihin, Jesus Christ, dinamitan mo ko. Pinakain mo ko. Pinainom mo ko. Di ba? Sabihin, kailan ka po namin pinakain? Kailan ka po namin pinainom? Kailan ka namin dinamitan? Sabihin ni Jesus Christ, nang ginawa mo ito sa mga lingkod ko, ay ako ang iyong pinakain, pinainom, dinamitan. Amen po ba? Kabaliktaran lang po yan. Yung sasabihin niya sa mga taong lumayo kayo, hindi ko kayo kilala, hindi mo ako pinainom, hindi mo ako pinakain, hindi mo. Kailan ka rin, nagtaka rin sila. Kailan ka namin hindi pinakain, hindi pinainom, hindi pinainom. Nung nireject mo yung mga lingkod ng Diyos na sinugo. Amen po. Amen. 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 Amen po. Amen. Kaya mamaya mag-unahan po kayo na pakapin si Apostol. Amen. Joke lang po. Joke lang po. Baka hindi na tayo makatulog. Amen po. Sige. Sana tayo. At wala isa man sa kanila ang makaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marurunong. Lilipas ang 1,290 araw. Sa Tagalog, kung magaling tayo mag-Tagalog, 1,200 siyam na po. Ayan. Araw. Mula sa panahon ng papatigilin ang araw-araw na paghandog at ilalagay ang kasuklam. Verse 12, mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 araw. Sa Tagalog, 1,335 na araw. Daniel, maging tapat ka, nawa, hanggang sa wakas. Isipin po natin na tayo pong kinakausap dito. Maging tapat po tayo hanggang sa wakas. Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin. Kung hindi po tayo maaabutan ng second coming, katulad po tayo ni Daniel. Mamamatay tayo. Kunyari ako po, bukas patay na ako.
Katulad po ako ni Daniel, mamamatay ako pero bubuhayin. Amen. Amen po. Amen. Yan lang naman ang dalawang pwedeng mangyari sa atin. Maabutan tayo ng Panginoon na buhay o mamatay tayo na sumusunod sa kanyang kalooban. Pero bubuhayin po tayo. Amen. Amen. Pero pag natatnan tayo na ganito, amen, nandito tayo ngayon, bumalik na si Jesus Christ, hindi na tayo papatayin, kundi papalitan na lang yung ating buhay, yung katawan, Amen. ng glorified body. Tapos yung mga patay, bubuhayin at bibigyan ng glorified body. Ganyan po ang mangyayari sa huling panahon. Yung mga abutan na buhay, hindi na papatayin. Papalitan na lang ng glorified body. Yung mga patay, bubuhayin. Bibigyan ng glorified body. Naunawaan po ba? Amen. Na ganyan ang mangyayari sa akin. Kaya basahin po ninyo yung Thessalonica. Assignment nyo na naman yun ha. Amen. Basahin ninyo yung nasa bandang huli po yun sa Thessalonica. Basahin ninyo. Mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 araw. Verse 13, malapit tayo matapos. Daniel, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas. Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin. Ibig sabihin ng hanggang sa wakas yung muling hininga niya. Amen po ba? Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. Amen po. Ngayon, mismong nabasa ng inyong mata, may gantimpala. Amen po ba? Amen. Yung kalidad ng buhay mo sa kabilang mundo, kung anong klaseng paglilingkod mo ang ginawa dito sa buhay. Amen po ba? Minsan lang sinabi ni Jesus Christ, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Amen. Mag-ipon kayo ng kayamanan. Ngayon, paano makakapag-ipon ng kayamanan sa langit? Kailan niya sinabi yan? Doon sa tagpo na may lumapit sa kanyang binatang mayaman. Amen. Di ba? Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ngayon, paano niya pinapaipon ng kayamanan sa langit yung binata? Umuwi ka. Kung gusto mo maging ganap, umuwi ka. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Di ba? May itulong mo sa mga dukha. Pag-iipon po yun ng kayamanan sa langit. Yung pagtulong mo sa kapwa mo. Amen. Kapag nagpapautang ka sa mga nangailangan, mga talagang yung nangailangan, hindi yung tao yung pinapautang mo, kundi si Yahweh. Nakasulat ko yan sa Bible. Amen. Si Yahweh ang Pero wag naman sanang gagawin ni Cynthia. Nakasulat. Si Yahweh ang pinapautang mo, pagpapautangin mo ako. Anong tawag na sa inyo yan? Anong tawag na sa inyo yan? Ha? Abuso. Huwag po natin abusuhin ng salita ng Diyos. Gamitin po natin siya sa magandang intensyon. Ano po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Gusto natin magkaroon ng gantimpala? Tulad ng sinasabi, ulitin natin. Mamamatay ka ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. Gusto ba natin yan? Amen. Makamtan ang gantimpala. Amen. Manatili kang tapat. Huwag kang tatalikod sa iyong pananampalataya. Amen. Amen po. Amen. 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 Sana hindi na tayo mabawasan dito. Amen po ba? Amen. Madagdagan pa ng totoo. Amen. Huwag natin pangarapin na madagdagan tayo ng mga taong hindi naman seryosong magbago. Amen. Hanapin natin yung mga taong totoo talaga. Amen. Amen. Kasi mahirap pong masabihan na bulaan po tayo. Amen. 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 Kasi hindi pwedeng mamunga ng mabuting bunga ang punong kahoy na masama. Amen. Amen.
Okay? Anong oras na? God bless. May natutunan po ba tayo? Amen. Kahit na hindi ko naimbitahan ko ang mga worship team. Praise Lord Jesus. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. Hanapin po natin ang Diyos sa mga oras na ito. Katagpuin mo ang Diyos. Kung hindi mo matatagpuan ang Panginoon sa oras na ito, stop assume. Huwag ka na mag-assume. Kaya po tayo narito para hanapin ang Panginoon. Isang kabiguan sa isang Kristiyanong hindi mo matagpuan ang Diyos. Tandaan niyo yan, kapatid. Kaya ito ang oras na para katagpuin mo ang Panginoon. Hanapin mo siya ng buong puso't matatagpuan mo siya. Sige po, ipigil po natin ang ating mga mata. Ora ba siya?
awakening supernatural faith. Buksan mo na ba siya ka na ba? In the glory, mabasyan siya mo in Jesus' name. Lord, you do me something great. Awakening supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, with my presence is. Sambahin mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Sambahin mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Sambahin mo ang Diyos na nagbigay ng tagapagligtas mo. Sambahin mo ang Diyos na may bigay ng buhay. Alalahanin mo siya habang bata ka pa, habang malakas ka pa. Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Bago sabihin sa tanan, bago lumubog ang buwan, at mawala ng liwanag ang mga tala sa kanila. Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Habang may nakaspang yung mga isip, hindi pa nanginginig at natatakot sa matakasan ng iyong mga paa. Alalahanin mo siya, kapatid. Alalahanin mo, kung kuneto pa ang iyong katawan, wala pang kulang. Habang malinaw pa ang iyong mga mata, habang malinaw pang nakakarinig ang iyong mga tenga, alalahanin mo ang Diyos na nilikha sa'yo. Habang hindi mo pa naiisip na ayaw mo na mabuhay sa mundong ito, alalahanin mo siya. Alalahanin mo siya. Binibigay ko ang parte na ito sa ating apostol. Narabasya ka na naman. Narabasya ka na naman. Narabasya. Jesus. This is the holy day given by God para sa iyong ikaliligtas. Banggitin mo ito na may pagsama, na may pagpapahalaga.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sa napakagandang pangalan na binibigay mo, sa pag-ibig na iniuos mo sa akin, diyan sa kalangitan, may mga tao, may mga nalalaman, hindi sila mga tao, hindi mga nalalaman, na nakatira pa. Hindi ito nasulat sa Biblia para hindi patalaran ng mga tao na nandirito sa lupa. Ama, tulad na ginagawa nila diyan sa kalangitan, nakatira pa ang mga tao, narito rin kami, nagpapatira pa, nakatulog, sinasabi namin yung pangalan ng Panginoong Jesus. Pero na ginagawa niya sa kalangitan, sinasabi ng mga matatanda, banal. Ang pangalan ng Panginoong Jesus ay banal. Pinadakila namin ito. Pinapahalagan namin ang pangalan ng inyong anak. Kapatid, tandaan ang pangalan niya, Yeshua. Huwag mong gagamitin biro ang pangalan ng Panginoong Jesus. Yeshua. Kapag narinig mo na binanggit siya, inuman mo na kagad ang iyong mga tuhod. Magpakumbaba ka na sa Diyos. Yes. Panginoong Jesus, nagpapakumbaba pa kami sa inyong harapan. Amang Diyos na banal, kawaan po ninyo kami. Ang mga puso na hindi karapat-dapat sa oras na ito, pagkalinisin po ninyo ang banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Ama, may mga hindi po na sa unawan, maaaring sa pagod, mga relasyon na hindi nagkakaroon. Ama, binisip po ninyo ang puso ni Jimboy, Yasakara, na nakaka-apekto ngayon sa pagbuhos ng inyong presensya. Lumayas ka. Walang karapatan sa puso ni Jimboy. Mga espiritu na nakakahawa, lumayas ka. Huwag ka nang lilipat sa ibang tao. Yan! Layas!
Ikaw, Jiboy, huwag mong alagaan ang espiritu niya. Sumpilin mo ang iyong sarili. Huwag mong paniwalaan ang iyong sarili. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Nakakapagbabago ko. Yashikaramakapos. Come on, church. Sing the name of Jesus Christ, Yeshua. Isipin mo ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Yeshua. Kung ikaw ay may karapatan, isipin mo yun. Makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon, Yeshua. Gusto mo matutulog ako? Sinusukin mo yung pagpipit ng kanyang pangalan. Hayaan mong mapuno sa'yo ang pananalat ng Espiritu. Yeshua. Meron pa. Meron pa kang nararamdaman. Ikaw mo ang tinig ng Diyos. Ikaw na tinawag ka. Kapag kami ay nakikita ka ng mga aking kalooban. Pero anong mapapatawag ko sa iyo? Hindi mo sumakat. Makinig ka kay Panginoon. Makinig ka kay Panginoon. Makinig ka Hindi mo kaya ibigay sa akin. Wala! Tingin! Patay! Ang kaluluwa! Hindi na natakot! Hindi na takot! Matakot ka!
ikaw na nakakadinig ng aking salita. Masaya ka. Hindi kita tatanggapin. Ang gabi mo binabagok ng puso. Nakikinig ka ba? Naririnig mo ba? Ang aking tila. Ang tila ko. Magkabulay talim. Naririnig mo ba? Kung hindi mo kakamit na tila mo sa mga salita ko, itatapon nila sa nagkakata. Ang dila mo nilang ko. Ang dila mo nilang ko. Bakit hindi mo kayang gamitin sa mga salita ko? Narinig. Ang dila mo dila ko. Bakit hindi mo kayang gamitin sa mga salita ko? Narinig siya ba? Makinig ako ito. Makinig ako ito. Makinig ako ito. Makinig ako ito. Sa galit ng Diyos na iyanig ang lupa, kumukulog kumigit na. Sumasabay ang kalangitan. Ang galit at puot ng Diyos ay niyayagig ang buong kalawakan. May. Nanalaglag ang mga bituin. Naaalis sa tamang pwesto ang mga kinalalagyan ng mga tao at mga anuan. Ikaw ba kaya nang gawa at mula sa alabo? Ikaw ba kaya na inugisan ko lamang sa pamagitan ng aking mga ikaw ba kaya na pinahiram ko ng aking ikaw ba kaya na humihiram lamang sa aking lakas? Pinagkatiwalaan ng mga bagay, maghinang talim, maghinang pagkaunawa. Ikaw ba kaya na may kamatayan at ako ang Diyos na walang kamatayan? Matakot ka sa akin. Ako ang Diyos na nakakausap ni Moises sa puno ng uri, sa bundok na usahan. Sinabihan ko siya, tanggalin mo ang iyong sandalya sapagkat ang bundok ito'y banal. Ako, sinabing nangungusap sa inyo. Ako, ang Diyos sa pasimula at ang Diyos sa wakas. Ako ang umugis ng daigdig. Ako ang nagpabaha sa panahon ni Noah. Ako ang Diyos na nagbigay sa inyo ng aking kaisa-isang bugtong nanak. Nakalungkot. Nilikha ko kayo. Minahal ko kayo. Pinagkalooban ng mga bagay-bagay. Pinagkatiwalaan ng lahat ng bagay. Binigyan ko ng hiningang buhay. Karapat dapat bang ganyan ang paggalang niyo
yan ang pag-ibig niyo? Nararapat ba sa akin ang ganyan? Yan ba ang kaloob niyo sa akin? Ganyan ba ang handog niyo sa akin na nararapat? Sino ang karapat-dapat na pumasok sa templo ito? Sino? Sino siya? Sino kaya sa tingin? Sino ang karapat-dapat? Hindi ba ang mga gumagawa ng matuwid? Ano ba siya? Hindi ba siya na hindi kumakalat ng mga maling salita? Hindi ba siya sumusunod at nakikinig sa aking mga utos? Hindi ba siya na hindi nagpapatumbo sa pautan? Hindi ba siya na gumagawa ng kabutihan at nagiging tapat at totoo? Ikaw ba yan? Siyasatin mo ang iyong sarili. Karapat dapat ako pumasok sa aking templo. Karapat dapat ka bang mamana ng kaharian ng langit. Gayong sa mga salita ay salungat sa iyong isip. Gayong ang mga gawa mo salungat sa aking mga salita. Gayong ang wangis ko ay hindi katulad ng sayo. Rapasakan na. Alalahanin na ako ay nasa langit at ikaw ay nakatungtong sa lupa. Kaya huwag kang maging hapon. Huwag kang magmalaki sa harapan ko. Isa ka lang ang basahan na aking nilinisan, kinaawaan at kinahabagan. Alalahanin mong nilikha kita at ako ang lumikha sa iyo. Rapasikan na naman. Rapasikan na mga kapatid, lumapit kayo sa pulpitong ito at magpakaawa sa Diyos. Tunay na pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Yan ang hinihiling ng Diyos, ang tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi. Magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Yan ang sabi ng Biblia. Umiyak kayo. Ito ang panahon ng pagluluksa. Ito ang panahon ng pagluluksa. Yung panahon ng pagluluksa. Ngayon ang kaligtasan at hindi bukas. Uutusan niya ang mga anghel para anihin ang mga trigo at ipaghiwalay ito sa mga damo.
pagbibigkis-bigkisin ng mga anghel, ang mga damo, ang masasamang tao, ang nagiging dahilan ng pagkakasala, ang pinanggagalingan ng pagkakasala. At ito'y itatapon sa impyerno kung saan sila naranasan. At maalihin ang mga trigo na siyang mabubuting tao. Ang mga trigo ang binhi na mula kay Kristo. Yan ang tunay na pinagkamarian ng Diyos. At yan ang makakasama sa kanyang kaharian. Wala mapasig. Matakot ka sa Diyos sapagkat yan ang buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos. Kapag may takot ka, hindi ka makakagawa ng kasalanan. Sapagkat ang gumagawa lamang ng kasalanan ay ang walang takot sa Diyos. Kapapasya ka na naman. Urap ang kapapaya. Ito ang panahon para alalahanin natin si Kristo sa pamagitan ng kanyang banal na dugo at banal na tinapay.
Lahat ng pagpuro ng loob ay may kanya-kanyang ibig sabihin. Maharap ito ay para sa kaluluwa ng gusto niyong maligtas. Maharap ito ay para sa tunay na pagsisisi. Maharap ito ay para sa mga panalangin na gusto mong mangyari. Kapatid, ito ang sasabihin ko sa iyo. Isasabihin mo na lahat ng gawin mo ang pagpulo ng iyong buhay. May dahil inaalala na kapag katapos sa iyo ng Panginoon Jesus. Isipin mo kung gaano niya pinaghirapan ang kaligtasan na tinatamasan mo ngayon. Isipin mo siya habang nakapagod. Kung gaano kanya kamahal. Kapatid, tayo mga basahan na pero binakal niya mga basahan yun. Hindi niya ito itinako. Kaya isip mo ba yung kapatid? Ang tao, basahan sa kapag sobrang mabinig, itinatako niya ang basahan. Pero tayo, na marunong basahan sa harapan ng Diyos. Itinapon niya ba tayo? Hindi. Kundi pinulog niya tayo at nilabhan. Nilinis niya tayo. Hindi niya tayo basta-basta itinapon na lang. Ngayon, bakit hindi niya pinapahalagaan kung ginawa ni Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Napakahirap pang ibigay sa Kanya ang iyong nag-iisang buhay. Ang buhay na yan, napupunan mo sa katalang buhay. Mahirap pang ipuhunan yan para kumita. Kung ikaw ay nakaintindi ng negosyo, lahat ay may puhunan. Ang buhay mo yan, ang puhunan mo para makamtan mo ang buhay na walang napakahirap pang ibigay sa Diyos. Kapatid, kung sa pagluhod pa lang, nanghihirapan ka na, napagbigay pa kaya ng iyong buhay. Sa pagbigkas pa lang ng pangalan niya, ng Panginoong Yeshua, ay mahirap na sa iyo. Kapatid, sinasakit mo ang iyong sarili. Karapat dapat ka ba talaga? Karapat dapat ba talaga tayo? Tatanggapin ang buhay na walang hanggan na inihanda niya. Kapatid, alalahanan natin ang ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin mo na isa kang marunong basahan, isa tayong marunong basahan na hindi niyo itinapon. Bagamat na marunong ipinahalagaan pa rin. Kung mauunawaan mo yan, yung ginagamit kong illustration, magpapakumbaba ka sa kanya. Magpapabago ka sa kanya. Hindi magiging matigas ang iyong puso, ang iyong isip. Lahat ng maririnig mo, nakataruan ng Diyos, kayong susunod. Ito naman ay hindi kundi kakabuti muli. Pero bakit kapatid? Bago na nagbigay ng gaya, ang ating Diyos, ang sarili mo pa rin ang iyong sinusunod. Mga kapulugan,
na ang ginudiyos mo ay ang iyong sarili. Magsisi ka, kapatid. Huwag ka kukontra sa salita ng Diyos. Hindi niya ibinigay ang kanyang sarili para kontra ito. Ibinigay niya ito para sa ito. At walang iba na tinutukoy na salita kundi ang Panginoong Yesus. Siya ang salita na tinutukoy ng Biblia. Ang Panginoong Yesus. Kaya tanggapin mo siya sa puso mo ng buong buhay. Siya ang maupo sa trono ng iyong puso. Paalisin mo ang mapagmataas sa sarili mo. Pagkakainin mo ang Panginoong Yesus sa puso mo. Huwag mong mahayaan na palaging sarili mo ang masusunod. Tandaan mo, sinungaling. Sinungaling. Maging ang sarili mo. Huwag mong paniwalaan ang sarili mo. Maniwala ka sa Diyos na lumikha sa iyo. Kapatid, huwag kang matatakot na sumunod sa Kanya. Magsisi ka ngayon. Isipin mo lahat ng kasalanan na ginagawa mo hanggang ngayon. Kausapin mo ang Diyos. Suko mo sa Kanya. Ang mga kasalanan na yan, hindi pa mali ang lahat, kapatid. Habang ikaw ay binibigyan ng Diyos ng hininga, ibig sabihin, ibigyan ka ng pagkakataon na magbago. Isikarawakas. Magsisi ka, kapatid. Sisi mo lahat ng mga ginagawa mo kasalanan. Isuko mo ngayon. Kapatid, ano ba yan? Mga kasalanan na yan. Pananalita pa, pagsisinungaling, pag-iisip ng hindi maganda sa iyong kapwa. Pagkapuo, hindi pagpapatawad. Selos, inggit. Meron ka pa ba dyan, kapatid? Itakas mo yan sa Diyos. Isuko mo sa Kanya. Pagmamahal ng sobra sa mga bagay-bagay sa mundong ito, mas natatagpuan mo ang kinagayahan kapag nagkakaroon ka ng mga material na bagay sa mundo. Suko mo yung kapatid. Kailangan ang kalagayahan natin ay masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay. Ang ating Panginoong Diyos. Suko ang iyong buhay, kapatid. Hindi masama ang pagpakita ng material na bagay sa mundo. Kung iyan ay ginagamit mo para sa ikauunlad ng Iglesia. Kung magiging number one, kung mapauta ang Iglesia sa mapamamagitan ng iyong yaman, ng iyong lakas, ng iyong talento, ng iyong karunungan, lahat ng meron ka, ang ibibigay mo yan para sa ikauunlad ng Iglesia, tatanggapin yan ng Diyos. Kaya kung saan ka man natapat na ministry, mahalin mo yan, kapatid. Paulit-ulit ko ang sinasabi yan, mga kapatid. Kung natapat ka sa CR, pakingtabin mo ang CR. Pero ano ang ginagawa mo? Rakasyakan pa! Wala kang pagmamahal. Kung natapat ka sa paglilinis ng church, hindi mo yan pinagbubutihan. Nasaan ang pagmamahal mo? Natapat ka sa kusina, sa pagluluto, pinapabayaan, natapat ka sa kalinisan. Pero nakikita ng Diyos, hindi ka naglilinis at may sinasabi niyo nagmamahal ka.
Umiiyak ka, nakabot ka. Pero minahal mo ba ang iyong ministeryo? Hanggang salita ka lang, kapatid. Hanggang salita ka lang. Nakatapat ka sa pagkakarpentero. Pero ginagawa mo ba ang siyang bahagi ng sabahan? Nakatapat ka sa pagsusunod. Mahal mo ba ang ministeryo? O napipili ka na? Nakatapat ka sa pagtugtog ng gitara, ng drum. Pinag-iiyan mo ba yan? Nakatapat ka sa sound system. Paulit-ulit ka lang bang may tuturo sa iyo ang dapat mong gawin. Mga kapatid, lahat tayo may kanya-kanya tungkulin bahag tulad ng isang katawan. Kung lahat ay kikilos, magkakaisa, uunlad ang katawan. Kapatid, kung saan ka natapat ng ministeryo, mahalin mo yan. Mahalin mo. Ikaw ang intercessor. Nalalangin ka ba talaga? Ikaw, Jesus, na itinayo ko dyan. Maging honest ka sa sarili. Huwag kang maging sinungaling. Hindi mo nagagawa ang iyong gawa. Yan ang pinakamadali mo. Ang ministeryo na madali mo lang gagawin. Hindi mo kailangan ng paa para magawa mo yan. Pero hindi mo pa lang ginagawa. Gumising ka. Yes. Gumising ka. Nangailangan ang pamilya mo na mananalangin para sa kanila. Pero anong ginagawa mo? Masaya ka lang na umaatid dito na bisingin mo ang sarili mo. Ginawa ko na ang parte ko sa kanila. Gawin mo rin ang parte ko. Hanggang kailan ka magiging masaya na mag-isa ka lang. Magpakaaral ka. Nang sa gayon makakawa ka ng apo mo. Uy, na maglalagal na. Kaya yung lahat na nakikinig na ako sinasabi. Magpakaaral kayo. Nang sa gayon lahat ng malalapitan ninyo ay magpatuloy. Pero kayo ang pinagsisimulan ng pagkamatay. Ng apoy na iba. Matakot kay Jesus. Tinubos siya. Tinubos siya ng dugo ng Panginoon Jesus. Takot kayo. Huwag mong sayangin ang dugo ng Panginoon Jesus. Matagal na sana bumalik ang Panginoon Jesus. Matagal na sana pinuksan ang Diyos Ama ang sasatauhan. Pero laging imamarang ang Panginoon Jesus. At ang sinasabi, Ama, huwag muna. Sayang ang dugo ko. Sayang ang dugo ko ay binigay ko para sa kanila. Kung pupuksa yan siya, hindi mo pinahalagahan ang dugo na binigay ko para sa kanila. Kapatid, huwag mong sayangin ang effort na ginagawa ng Panginoon Jesus doon sa langit para harapin ang galit ng Diyos na. Magsisi ka, kapatid. Gumisip ka sa natutulong ng pananampalataya. Gawin mo ang parte mo. Kapatid, kung nagsimula ka sa pagwawalis, magwalis ka ng buong puso. Nang walang iniisip, hindi ka nagmumulong, hindi ka nagsasalita, hindi ginagawa mo yan ng may pag-ibig. Marami po nakikita sa inyo. Bilang inyo mga bantay na sinasabi ko, maraming mga tao ang hindi na ginagawa ay ng ministeryo ng may pagmamahal. Malungkot nila ng ginagawa. Naging obligasyon na lang.
Kapatid, maglilingkod ka dahil gusto mo. Marami pang kalagawa. Pero yung ginagawa mo, napipilitan ka lang sa ginagawa mo. Tamaan ang tatamtamaan. Masaya ba kayo sa paglilingkod o napipilitan lang? Masaya ba kayo na may mga tao nararating ang salita ng Diyos sa mga Bible study? Yung ba talaga ang pinunta ninyo? Magbago kayo ng kaisipan. Magbago kayo ng kaisipan. Hanggang kailan kayo magiging ganyan? Wala kayong tsaga sa isang tao. Pero kayo pinagtsagaan kayo. Nagmamagaling kayo umuwi. Hindi nyo ba alam may nagpupuyat sa inyo? Para marating ninyong kalagayan nyo. Tapos kayo, hindi nyo kaya magpuyat para sa ibang tao. Gumising kayo. Mga kapatid, gumising kayo. Hindi kayo tinawag ng Diyos para maging makasarili. Jesus, gumising ka. Hindi ka tinawag ng Diyos sa lugar na ito para maging makasarili. Maraming mga kamag-anak natin na wala pa sa pama ng Diyos. Kapatid, hanggang kailan ka hindi magbabago. Kaya ka natatakot na mag-share ng Word of God sa mga nakakakilala sa iyo. Dahil alam mo sa sarili mo na alam na hindi ka pa talaga nagbago. Nahihiya ka pa. Wala ka pa kumpiyansa sa iyong sarili na ipagmalaki ang salita ng Diyos. Kasi hindi ka pa rin nababago talaga. Matigas pa. Kapatid, magpapalamod ka sa harapan ng Diyos. Magpabago ka. Magpabago ka nang maging malaya ka. Gusto mong maging malaya ka pa. Nakakulong ka na lang sa pananahimik. Nahihirapan ka. Maging ako na inyong leader. Minsan nahihirapan akong mag-share sa ibang tao. Dapat ang makabibig ko na ay nagbago na kayo. Pero dahil nakikita ka, meron pa kayo. Dahil hindi nababago, nahihirapan akong i-share sa ibang tao ang tunay na pagbabago. Kapatid, tulungan ninyo ang inyong leader na mapaniwala ang mga tao na may totoong Diyos na nagpagpabago ng buhay. Gumising kayo, kapatid. Gumising kayo. Kayong mga datihan, napakulit-ulit na ikinuko, magpatama kayo. Kawawa ang mga bago. Kayo ang naglalayo sa kanila sa harapan ng Diyos na buhay. Hanggang kailan, kayo palagi ang sinasabihan na magbago. Hanggang kailan, yan ang tinig ng Diyos. Hanggang kailan, mayroong tatanig na kaluluwa dahil sa inyo. Hanggang kailan, may manlalamig na pananampalataya dahil sa inyo. Hanggang kailan, hindi mo ba yung naiisip sa kapatid? Hindi ka ba gigising? Hindi ka ba naaawa sa mga tao na naapektuhan? Ang dahil sa ayaw mo magbabago. Patawarin ninyo. Patawarin ninyo. Hindi ko alam kung nararapat o umiyaman ng tao. Pero kung naiigitan na kayo sa akin, hindi kayong pumili
Magbili, napababayaan na kayo. Sa leader na mabait. Minsan nagiging masama natin sa mga baguhan. Nakikita nila na hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan kung bakit ako. Maaaring iniisip nila, grabe naman ako sa mamuno. Pero kung maiintindihan ng lahat na iyon ang dapat, pumasok kayo sa pakibig na pintuan. At kunti lang ang dumaraan, mas pinipili ng marami ang maluwag ang pintuan at marami ang dumaraan. Pero sa susunod ay kapawag. Kapatid, tulungan ninyo kung magpapagawa sa mga tao na mas magandang pumasok sa pakibig na pintuan. Ipakita ang tunay na pagbabago, hindi papunwain ang pagbabago. Hindi lang dito sa loob ng templo kayo magiging banal, maging sa inyo kanya-kanyang trabaho. Ipakita ninyo na totoo ang ating ginagawa. Hindi nyo dinudungisan ang ating ginagawa, ang ating mga pagtuod, pag-iyak. Nawa pagpapos natin dito, tunay na pagbabago makita ng mga tao, lalo ng mga baguhan. Pakita ninyo na totoo ang ating pananampalataya. Mga kapatid, hindi masasabing totoo kung hindi ka magbabago. Amen. Amen, Papa. Amen. Diyan sa 10:35, kung kayo magmamahalan, mag-iibigan, makikita na lahat na kayo mga tunay na lagyan. Amen. Ang Diyos, tagapitin ninyo ang aming pagtanas, ang aming pagkaw. Kami po'y palaging nagtsatsaga ng magpapababago. Salamat po sa papakiling. Salamat po. At itinulong niyo ang inyong patuloy sa maraming salamat. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi niya. Amen. Sige po, taas po natin ang katawan, ang tinapay, taas po natin ang tinapay bilang simbolo ng pag-aalala ng katawan ng Kristo. Tuwing gagawin ninyo ito, isipin ninyo ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Pahalagahan niyo ito. At tuwing naalala ninyo ang mga ginawa ng Panginoong Yesus, doon nyo naalala na dapat ikaw ay tumalikod sa kasalanan. Kaya po natin. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa.
Hawakan ko na minsan ba? Hinawakan ng Panginoon Jesus sa tupa. Sabi niya, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin itong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po natin gawin. Umitin ko natin. Ito ang salawang tipan. Inumin mo ang ibahagi. Ito ang salawang tipan. Inumin mo ang minsan. Yan ako tumatak kung ang ikaw ay luminis. Yan ako inis mo na para sa'yo doon sa Kalbaryo ay luminis. Lakad po tayo sa susunod na gawain. Bilisan po, bilisan po. Alam po ninyo ang ministry ninyo. Ang sinabi ng Jesus na nung ginamit ang tulog nila, ginamit ang tulog. Ano yung kailan ito? Sabi ko, itinanong ko. At sabi nyo nung, yun na yung itinanong at ang palahanog. Ang palahanog ng palahanog, hindi ko yung para sa atin. Salamat po. Panginoon tayo ay mabigay. Mamigay tayo sa Panginoon tayo ay mabigay. Ibabalik, siksik, bigyan at umaabang. Ibabalik, siksik, bigyan at umaabang. Mamigay tayo sa Panginoon tayo ay mabigay. Mamigay tayo sa Panginoon tayo ay mabigay. Ibabalik, siksik, bigyan at umaabang. Ibabalik, siksik, bigyan at umaabang. Amen. Meron po bang makatanggap ng vision? Angel? Meron bang vision na pinakita sa iyo? Wala. Sa iba po, meron po nakatanggap? Kung itatago po ninyo, kasalanan po sa inyo yan. Maging prophecy, ang trabaho po ng prophecy, kapag ibinigay sa inyo, kapag sinarili ninyo yan, ibig sabihin, ipinagkait nyo na malaman ng mga tao, kasalanan po yan. Kaya kapag meron po kayong mga vision, prophecy, sabihin po ninyo. Ano to, Angel? May pinakita mo sa akin na Mateo 18 verse 1. Mateo 18 verse 1. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ng mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakatakila sa kaharian ng Diyos? Amen.
Okay. Angel? Panalangin mo. Ang bata po, sabi po ng Panginoong Hesus, hayaan niyong lumapit ng mga bata sa Panginoong Hesus. Kaya hayaan kong siyang manalangin sa mga ikapuhat at handog sapagkat ang bata po ay wala pong kamuang-muang sa kasalanan kung alam po nila ang salita ng Diyos. Amen po. Ang mga bata po sa labas, nilalayo pa po ng mga magulang sa mga ganitong gawain. Amen po. Marami na po tayong kabataan na nawala dito dahil sa ganong issue. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan niyo silang lumapit sa akin. Pero ano pong ginagawa ng sanlibutan? Sila po ang naglalayo. Amen. Panalangin mo. Ama, maraming salamat po sa nagbigay nito, Ama. Nawa po, pagpalain niyo po sila. Bigay niyo po sila ng blessing. Pagpalain niyo po sila ng siksik, higlig at tumapaw. Sa pangalan ni Jesus. Okay, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Manatili po ang taas sa ating mga kamay, tanggapin ninyo ang pagkapanag. Amang Diyos na banal dakila sa lahat, dinadalangin ko po ang mga tao na nakaalala sa inyo upang sumamba, magpuri, magtandog ng kanilang mga pasasalamat. Ama, dinadalangin ko po sila na patuloy niyo po silang pagpalain, bigyan ng kalusugan, proteksyon na nagbumula sa inyo, kapayapaan na nagbumula sa inyo. Dalangin ko po na lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay ay inyong pagpapalain. Lahat ng tatakakan ng kanilang kamay, kanilang tahanan, unang-una po, ay inyong pagpapalain. Dalangin ko po na magkaroon po ng kaligtasan ang kanilang mga pamilya sapagkat ito inyong ipinangako. Isa lamang po na makakilala isa sa pamilya. Buong angkan po ang maliligtas. Matulungan niyo po ang bawat isa na magpahayag ng inyong salita. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Binabalik ko sa inyong matas na papuri. Pasalamat sa makapaling pangalan ng anak ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay. Announcement po. Unang-una, ang kasal po ni Sister Ipon, bukas na po. Amen. Imbitado po lahat. Ay po rin ang David Christ. At imbitado rin po kayo mamaya. Makiasa sa pagtulong ng preparasyon. Kung ano po yung kaya natin gawin para makatulong, gawin po natin. Magmahalan kayo, mag-ibigan, magtulungan. Nang sa gayon, ay malaman ang lahat na kayo mga alagad ko. Amen po ba? Amen. Ano pa? Tuloy-tuloy po ang ating Bible study sa tahanan po ni Sister April. Amen. Marami pong pagkain po doon. Kaya, tuloy mo tayo pumunta po na. Pagkain po na salita po ng Diyos. Amen po. Amen. Amen po. Ano pa? Dito sa church, yung mga gusto pong bumisita sa church, bisita lang po kayo. Amen. Kasi tuloy-tuloy rin po ang pag-Bible study dito. Amen ba mga kabataan? Huwag niyo titigil yung mga pag-Bible study ninyo. Magkaisa kayo. Ngayon, ano pa? Walang unity project ngayon?
Ang Unity Project ngayon, tutok tayo sa kasal ni Sister Yvonne and Brother Joma. Amen. At bukas, yun yung pinaka-main event. Magtulungan tayo. Amen. Amen. Meron pong concert? Wala na. Sige, gamitin natin. Love, love, love.